Maligayang pag-uwi. Ako si Alistair, ang inyong kaibigan. Nitong mga linggo, maraming bagong impormasyon tungkol sa paggawa ng Godzilla X Kong Supernova. Ang mga taong nagtatakbuhan sa Utah ay malamang nadulot ng isang halimaw na umaatake sa Sedona, Arizona. Si Jack O'Connell na nagmamaneho ng medical truck sa Australia ay sinasabing nasa London. Posibleng may bagong Griffin na halimaw na makakalaban ni Godzilla. Gaya ng dati, hindi maiiwasan ang pagkalat ng kwento sa proseso ng paggawa. Nagkukwentuhan ang mga tao sa set at kumakalat ang chismis. Kaya minsan na ilalabas ang kwento kahit ayaw ng studio. Naaalala mo ba nang kumalat ang balita kay Mechang Godzilla sa Godzilla vs. Kong? Sobrang ikinagulat iyon ng lahat. Nagkaroon na tayo ng ilan dati, lalo na para sa Supernova na pinag-uusapan ang mga undead na Titan at ang sangkatauhan na sumasalakay sa Hollow Earth. May bagong di umano'y plot leak ngayon at medyo kakaiba ito. Siyempre, kailangan mong pagdudahan ang mga ganitong uri ng leak dahil maaaring mangyari o hindi. Pero maaaring may katotohanan pa rin sa mga ito kahit papaano. Magbibigay ako ng spoiler warning para sigurado. Kasi kung totoo ito, malalaman na ang halos buong kwento. Heto ang babala. Gaya ng dati, mag-subscribe at pindutin ang notification button. Sa 70 na hindi pa nakasubscribe, pupuntahan ko na kayo. Gaya ng ibang plot leak, mula ito sa 4 yan at ito ang kwento. Matapos ang mga kaganapan sa Godzilla X Kong, The New Empire, tumindi ang tensyon sa mundo dahil itinuturing na ng mga gobyerno ang mga Titan bilang posibleng asset, hindi lang banta. Dahil hindi naiulat at napigilan ng Monarch ang labanan ng mga Titan sa Rio de Janeiro, bumaba ang tiwala ng publiko sa kakayahan nilang kontrolin at bantayan ang mga Titan. Bilang tugon, bumuo ang isang pandaigdigang koalisyon ng mga puwersang militar ng bagong direktiba na naglalayong gawing sandata ang biolohiya ng mga Titan sa pamamagitan ng mga makabagong mekanikal na pagpapahusay. Sentro ng pagbabagong ito, ang kontrobersyal na desisyong gawing militar ang dakilang unggoy at si Shimo, sinaunang Ender Titan na binabantayan ng Monarch. Ginamit ang cybernetic enhancements mula sa mga pyesa ng Mechagodzilla. Itinuturing ng organisasyon si Shimo bilang prototipo ng bagong Titan na kayang kontrolin. Inilunsad ng Monarch ang Titan Medical Division. Ang sangay na ito ay nakatuon sa pagpapagaling at pagpapatatag ng mga Titan na naapektuhan ng pagbagsak ng kalikasan, sinaunang alitan at pakikialam ng tao. Nasa moral at pampulitikang tunggalian si Trapper. Sinusubukang gamutin ang sugatang Titan, pero hinaharangan ng militar na dapat sana nilang katuwang. Sinakop ng organisasyong militar ang mga lugar ng Hollow Vortex. Binanggit ang mga alalahanin sa seguridad at naglunsad ng malawakang ekspedisyon papasok sa Hollow Earth upang minahin ang hindi pa nagagamit na enerhiya ng ubod nito. Kinundena ng Monarch at Iwi tribe ang desisyon. Hindi inasahan ng militar ang epekto ng kanilang panghihimasok sa Hollow. Nagresulta ang artificial na bituin ng Earth sa mapaminsalang reaksyon. Nag-overload at naging hindi matatag ang bituin. Kaya nagulo ang magnetic field, grabidad at klima ng Earth. Naranasan sa mundo ang lindol, malalakas na bagyo at bigla ang taas ng grabidad na nagbanta sa balanse ng planeta. Naramdaman ito ni Godzilla at bumalik siya sa hungkag na daigdig. Kasabay nito, si Kong na ngayon ay simbolo ng tagapagtanggol ng Hollow Earth ay kailangang pag-isahin ang magkakahiwalay na mga pangkat ng Titan at harapin ang mga puwersang militar na nais manipulahin ang kanilang kapangyarihan, pati na rin ang sabayang paggising ng mga Titan. Nabaliw dahil sa sakuna, ang labis na napunong artipisyal na bituin ay parang bombang pwedeng sumabog anumang oras. At ang tanging pag-asa para sa kaligtasan ng mundo ay ang maibalik ang balanse sa Hollow Earth bago magsimula ang isang planetaryong supernova na pangyayari. Sa huling pagkakaisa, sina Godzilla at Kong ay kailangang harapin. Isang cosmic level na banta ng Titan ang nagising dahil sa pagtaas ng enerhiya ng artipisyal na bituin na maaaring magbanta hindi lang sa mundo kundi sa buong solar system. Ngayon, may mga matitibay na bagay dito, mga bagay na posibleng mangyari talaga. Tinuturing ng gobyerno ang mga Titan na asset at binibigyang diin ang kakulangan ng babala at proteksyon ng Monarch sa mga sibilyan bago ang sakuna sa Rio de Janeiro. Ganito talaga magsisimula ang supernova dahil hindi pwedeng maulit ang ganitong kalaking pagkawasak ng walang epekto. Kahit ang paggamit sa mga Titan bilang sandata,
gamit ang mga cybernetic na pagpapahusay ay galing din sa isa pang leak ng kwento. Kaya posibleng may katotohanan talaga ito na nagmula sa isang totoong chismis. Nabanggit na magtatayo ang Monarch ng medikal na dibisyon para sa Titan na tutok sa pagpapagaling ng mga naapektuhan ng pagbagsak ng kalikasan. Sa unang leak ng set, nakita si Jack O'Connell na nagmamaneho ng espesyal na sasakyang medikal ng Monarch, posibleng konektado sa Titan Medical Division. Ang militar na kumukuha ng kontrol sa mga portal site ng Haloth at naglulunsad ng isang malawakang ekspedisyon papasok sa Hollow Earth ay parang isang bagay na maaaring mangyari. Dahil alam natin kung gaano kalakas ang pinagmumulan ng kapangyarihang ito na kayang magpaandar ng isang buong mekanisadong Titan. Sa Godzilla vs. Kong, kung makikita nating bumalik ang aspetong ito, ay talagang astig sa totoo lang. Pero parang dito ito nagsisimulang magkaproblema. Lahat ng nangyari hanggang sa puntong ito ay mukhang maganda at may mga bahagi talaga na maaaring mangyari. Pagkatapos, napag-usapan nila ang artipisyal na bituin ng Hollow Earth at ang pagiging hindi nito matatag kahit wala naman talagang artipisyal na bituin doon. Sa ating kaalaman, pinapailawan ito ng mga kristal at ang Hollow Earth ay tila malalaking yunggib sa ilalim ng crust. Ang ideya ng bituin ay mula sa conspiracy theory ng Hollow Earth na nagsasabing ang core ng mundo ay parang bituin. Magiging kakaibang desisyon lang ito kung pupunta ang grupo sa mas malalim at di pa natutuklasang bahagi ng Hollow Earth. Siguro, paliwanag ng plot leak sa pamagat na supernova ay ang artificial na araw na nagiging hindi matatag at posibleng sumabog. Magsasama sina Godzilla, Kong at mga dakilang unggoy para pigilan ang sakuna sa pamamagitan ng paggising sa Cosmic Titan na kumakain ng radyasyon ng araw sa core. Ewan ko sa'yo, pero siguradong gawa ito ng AI. Hindi niya alam ng tama ang batas at hinahaluan pa ng Hollow Earth theory sa Monsterverse. Kaya halatang parang AI na hindi alam ang ginagawa. May mga bahagi dito na posibleng mangyari dahil napag-usapan na natin dati ang pagsalakay sa Hollow Earth o paggamit ng Titan bilang sandata, di ba? Kaya may ilang bahagi ng plot leak na ito na tunog kapani-paniwala talaga. Yung unang kalahati, sa totoo lang, ay maganda. Pero pagkatapos ay parang naging magulo na sa ikatlong bahagi. Napakalinaw din mula sa teaser na yon na magkakaroon ng koneksyon sa kalawakan ang supernova. Nakita natin ang mga bituin sa pamagat at ilang beses na ring nagbigay ng pahiwatig ang cast at crew tungkol sa mga bagay mula sa kalawakan. Walang ganong aspeto dito. Sa halip ay nagkaroon ng Hollow Earth na bituin na sumabog bilang supernova. Hindi naman masamang ideya kung ang Monster vs. Hollow Earth ay may tunay na bituin. Kaya, kahit may ibang totoo rito, ang kaugnayan sa leak ay nagkataon lang. Malamang kumukuha ang AI ng impormasyon sa mga video, Reddit posts ng komunidad o malabong prompt at nilikha ang kaguluhan na ipinapasa bilang plot leak. Pero nakakatuwa pa ring tingnan kasi sino ba naman ang nakakaalam? Isipin mo na lang kung totoo nga ito. Isipin mo. Kahit ano paman, may magandang dahilan kung bakit sinasabi ko na dapat pagdudahan ng husto ang mga ganitong bagay. Pero ano sa tingin mo? Mukha bang totoo ito para sa'yo? Gusto mo ba na mangyari ang alinman dito? Sabihin sa comments, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification button, maging residente ng Dangerville at i-like ang video na ito parang kay Kong. Ako si Alistair, magkita tayo sa susunod, mga residente.